ko kasi ito kanina. Oo, nabasa ko to. Oo, saan na ba? Pakita ko sa inyo. Yan. Ito si Daily Tribune. Ito si Daily Tribune, dapat ano to eh. Kinakasuhan din to eh. Isa pa to nagkakalat ang fake news eh. Sabi ng Daily Tribune, wala rong proof. Oo. The Vice President takes over fully if the President is gone or temporarily if the President is unable, sabi. O yan. Tapos, nilagyan na si PBBM, yung sobrang payat niya. Tapos, in case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. Sabi ng Daily Tribune. Oh. Yan, sabi ni Daily Tribune. Okay, wala problema doon. Pero ang dating lang kasi mga kababayan, parang excited silang umupo si Sara Duterte, ano? Oh, kitang-kita namin yung excitement nyo eh kung sakali man, kaso malabo. Malabo pa sa sabaw ng pusit. In fact, mga kababayan, pati si Panelo kanina may interview tungkol dyan. Ayan, oh. Nag-interview siya sa SM Maniac. Oo. Ito yung interview ni Panelo sa SM Maniac. Yung sinasabi ni... Lasing ka ba, boy? Wait lang. Kasi, ayan. Ito kasi yung balita sa SM Maniac. Yan. Sabi, kinwestiyon ni Atty. Salvador Panelo ang tila pagtatago ng Malacanang sa tunay na estado ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Panelo, mas makabubuti para sa bansa at sa Pangulo mismo na aminin kung mayroon itong dinaramdam sa halip na itago ito sa publiko. Yun ang sinabi ni Panelo. Oo. Ni Salto Panelo, guys. Kasabay nito, binweltahan din ni Panelo si PCOU Secler Castro at tinawag itong tagagawa ng fake news. Kasabay ng pagdiin na hindi ang opisyal ang biktima sa sitwasyong ito, sabi niya. Hindi ko gets yun. Bobo talaga ng mga taga-SMNI. Parang malabo yata yung message na yun. Pero pakinggan natin yung sinabi ni Salto Panelo. Saltik Panelo. Ayan. Yung sinasabi ni Aling Clara na siya ay biktima ng fake news. Mali yun, Aling Clara. Ikaw ang fake news. Ikaw yun. Hindi ka biktima. Ikaw ang gumagawa nga ng fake news. Kaya ikaw ang fake news. Number 3. Ha? It doesn't make sense. Oo, it doesn't make sense. At ngayon ko lang na-realize, mga kababayan, may kamukha si Sal Panelo. Wait lang, pakita ko sa inyo. May kamukha si Sal Panelo, guys. Ngayon ko lang na-realize. Papakita ko sa inyo. Yan. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Sa Monsters Inc. Si Randall. Di ba? Magkamukha silang dalawa. Oo. Ayan o. Oh. Siya tayo kinopyahan na ito eh. Si Randall, yung kontrabida sa Monsters Inc. Ayan o, kamukha o. Oh, pati mata eh. Pati mata o, ayan o, di ba? Kuha ko. Si Panelo yata pinagkopyahan dito kay Randall. Ay, Diyos ko, my goodness. Okay, sige. Sige, Randall, tuloy mo yan. Alam po ninyo yung sakit ni Presidente Marcos Jr. Yan ang problema kasi. Ayaw niya pang sabihin, mas makakabuti sa palasyo at kay Presidente Marcos Jr. na aminin nyo na mayroon kayong dinaramdam. May sakit. Di ba sabi ko sa inyo na kita kami sa isang wake, doon sa wake ni nasirang Edgar Kamangon. Hindi ko po siya nakilala doon kasi nga yung itsura niya, nagulat ako dahil nakala ko sinong matanda na mahinang lumalakad. Yung pala, paglikod niya, nakita ko talagang bumagsak ang mukha niya, bumagsak ang katawan. Talagang may dinaramdam. Kaya nga sabi ko sa inyo, pinagdasal ko pa eh. Kaya makakabuti sana kung sabihin na para ang taong bayan, kahit na disgustado sa kanya dahil isa naman siyang kababayan at tao rin siya at siya ang namumuno ng ating bansa, panalangin naman ang
kalusugan niya. Kalokohan Hindi ito yung ni Panelo. itinatago nila. Ang mangyayari niyan, so it Paka-plastic was na ito. the late President Ferdinand Marcos Sr., so it is now with the son, Ferdinand Marcos Jr. Tinago rin ni Presidente Marcos Sr. noon ang kanyang sakit. Hanggang finally nabulgar nga at namatay nga siya doon sa sakit niya. Eto na naman tayo, tinatago na naman natin. Huwag nating itago. Una-una may karapatan ng taong bayan na malaman ang kalagayan ng kanilang presidente. Pangalawa, obligasyon ng presidente ng bansa sa ilalim ng saligang batas at kahit na nga walang sinasabi sa saligang batas, obligasyon mong sabihin sa iyong constituents, sa iyong sinasakupan kung ano ang iyong kalagayan. Para alam ng tao, hindi yung magrereklamo kayo sa chismis. Paano hindi magkakaroon ng chismis? Ayaw niyong sabihin ang katotohanan. Kaya miss fake news. Yan, tawagin na kita. Ikaw ang fake news hindi ko maintindihan kung bakit nananatili ka pa dyan Mahirap yung kalagayan mo. Naawa nga ako sa iyo Kung ako ikaw, umanap ka ng ibang posisyon o trabaho. Mahihirapan ka talaga niyan. Mukhang kayo nahihirapan kay Yusek Ler Hindi kayo maisagot Wala silang maibalik kay Yusek Ler. Pag si Yusek Ler nagsalita, wala nahihirapan silang magkaroon ng comeback Oo. Pero parang di ba kamukha niya, si Randall? Totoo, magkaanggulo. Yan Pak. 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 Ay, close up natin para kitang-kita talaga yung profile, di ba? Ayan, Pak. Pak. But anyway, mga kababayan, sige. Let's play the devil's advocate. Let's play the devil's advocate. Sabihin natin totoo yung sinasabi nila. Devil's advocate. Sige. Sabi kasi ni Sal Panelo, obligasyon daw ng presidente na sabihin sa kanyang mga constituents ang kanyang tunay na kalusugan. Naalala ko lang, mga kababayan, na hindi, ganito na lang. Meron bang moral ascendancy si Sal Panelo para sabihin yung mga katagang yan? Meron ba siyang moral ascendancy para sabihin yan? O nagpapaka-ipokrito lang siya? Nagpapaka-ipokrito lang siya? At tawag dito? Pinapaira lamang niya ang kanyang double standards. Kasi mga kababayan, naalala ko kasi, nung si Rodrigo Duterte pa ang Pangulo, sinabi niya to. Nangyari to. Si Rodrigo Duterte ay 2 beses or 3 beses yata, if I'm not mistaken, na nag-undergo ng colonoscopy. Oo. Allegedly, dahil nga sa kanyang cancer. Oo, may cancer daw. May cancer daw siya. Oo. Tapos, sabi ni Digonggong, I will tell you if it is cancer. It's cancer. If it's 3rd stage, no more treatment. I will not prolong the agony, sabi niya. Yan ha. May cancer daw siya. Tapos, mga kababayan, tingnan nyo yung mga dates ha. Ito, binalita ito. October 5. Okay. Sinabi ni Digong may cancer daw siya, October 5. Tapos, magugulat kayo, October 9, 4 days later, sinabi niya, wala akong cancer. 4 days lang. After 4 days, guys, ganun kalala. Wala akong cancer. Oh. Nagkaroon lang ako ng sakit kasi manginginom ako. Sabi niya, badly eroded daw yung kanyang esophagus. Okay. Tapos, meron daw siyang growth sa kanyang digestive tract. Oo. Meron daw siyang growth sa kanyang digestive tract. Wala raw problema yung kanyang colon. Ba't ka nagpa-colonoscopy? Wala problema sa colon pero nagpa-colonoscopy. Ang galing, no? So, meron daw siyang badly eroded esophagus
Pero colonoscopy yung test na ginawa sa kanya, ganon. Ano yan? Pagkatapos sa puwet, diretso sa bibig. Ang baboy. Ew. Ano, pasensya sa mga kumakain. Pasensya na. Pagkatapos sa colonoscopy, pinunasan lang diretso sa bibig. Baboy. Yak. Si Rocky ba yun? Lagya kayo. Si Rocky daw yun. Ano lang yan? Grabe kayo. Oo. Anyway, badly eroded daw yung kanyang esophagus. Ayan. Hindi po ako cancerous. So do not be afraid to go near me. Bobo rin talaga si Digo. Okay. It's not the colon. It's my Barrett. It's badly Barrett pala. It's badly eroded. I was told to stop drinking. But of late, bumalik kasi ako. Brot. So, ngayon, yung Barrett syndrome niya, according daw sa Mayo Clinic, esophageal cancer. Oo, esophageal cancer pala. Yung ano, nag-uumpisa daw yun daw ang nagde-develop into esophageal cancer. Oo. Ngayon, mga kababayan, nung si Rodrigo Duterte ang merong ganong sakit, sabi ng 8 senador or kumakandidatong senador during the time, sabi ng 8 kumakandidatong senador, sabihin mo sa amin kung anong tunay na sakit mo, sabi. Sila ano to? Sino ba to? Gary Alejano, Bam Aquino, Ronald De La Rosa? Bucor Chief? Baka iba yan. Chel Jokno, Francis Tolentino, JV Ejercito, JPE. Former Senators JPE and Sergio Osmeña. Ayun sabi. Oh. Sabihin nyo sa amin ang tunay mong kondisyon. Sabi. Pero, anong sinagot? Anong sinagot ng Malacanang? Ito ang sinagot ng Malacanang. Wala, healthy yan si Rodrigo Duterte. Oh, di ba? Oh, sinong nagsabi? Sinong nagsabi na healthy si Rodrigo Duterte? Pakita ko sa inyo kung sino. Saan na siya? Panelo. Oh. Salvador Panelo downplayed concerns over Duterte's health as he noted that the president is strong enough since he has been suffering from the muscle disorder when he was still a prosecutor. Ganun, di ba? Galing. Sabi sa inyo huwag kang magsasalita ng walang moral ascendancy. Lalo na kung may babalikan, ikaw ay mababalikan. So saan mo ngayon huhugutin, Salvador Panelo, yung sinabi mo kanina na obligasyon ng presidente na sabihin ang tunay na kondisyon ng kanyang kalusugan? Kung siya mismo, sinabi niya, na siya mismo itinago niya, ikinubli niya sa ating lahat ang tunay na kondisyon ni Rodrigo Duterte. Di ba? Walang moral ascendancy. Oo, yan ang problema. Tinawag niyang fake news si Yuse Claire Castro dahil itinatago daw ang tunay na kalusugan ng Pangulo. Pero siya pala ang nagpauso ng ganong klase ng fake news. Kung totoo na nagpe-fake news si Yuse Claire. May problema. May problema ngayon si Salvador Panelo. Kasi may proof of life si PBBM. May proof of life. Sir, good afternoon. Good afternoon. Katatapos lamang po ng fourth meeting with the Private Sector Advisory Council Education and Jobs Sector Group. Yes. Usapan niyo doon, sir. Yeah. Ang Java matching. Well, yung na natin dyan ay para dun sa mga nakauwi ng OFW. Paano ngayon sila? So, hinahanapan namin ng mga paraan para yung kung ready sila, makahanap sila ng bagong trabaho. Yung mga kailangan may training, yung dating sistema natin, in-accelerate na natin para mas mabilis ang maging training nila para
makapasok na naman sila sa trabaho. Meron din kaming ginagawa para doon sa ayaw ng maging empleyado ay magtatayo ng sariling negosyo. Nagtatayo sila ng sarili nilang negosyo, so we'll also help them with that. Kasama na nito yung support sa mga pautang, etc. And the digitalization, of course, yung mga MSMEs kasi magpapasok yan sa MSMEs. So yun ang inuna namin. But of course, there are also all kinds of other issues in terms of the new jobs that are. Okay, wait. Bago natin ipagpatuloy yan. Obviously, pumayat si PBBM. Pero, kung stage 4 cancer to, ano yan? Piluka? Mukha bang piluka yan? Mukhang hindi naman yata piluka yan eh. Oo. Si Marcoleta lang naman, tsaka si Paolo Marcoleta. Si Rodante, tsaka si Paolo Marcoleta lang naman nagpipiluka, tsaka si Harry Roque na alam ko eh. Oo. Ayan. Pangalawa. Kung colon cancer, ayan. Nasaan yung bag? Wala, di ba? Baka nga hindi na nga siya kumakain sa bibig niyan eh. Baka dinediretso na sa sikmura yung kanyang pagkain eh. Nasaan yung colostomy bag? Wala, di ba? Wala. Ano sabi ni Randolph? Sabi ni Randolph, ano to? AI? Tanga siya kung tatawagin niya AI to. Kung gusto niya, pa-appointment siya sa kay presidente. Mag-meeting kayo. Sir, gusto lang namin malaman kung talaga healthy ka. Di ba? Pa-appointment siya. Kung stage 4 to, malamang nakakalbo na si PBBM kasi dahil sa chemotherapy. Di ba? Tapos malamang sa malamang, hindi na siya makatayo. Malamang may butas na yan sa sikmura kasi hindi na siya makakain na maayos ng solid food. Malamang meron na rin siyang colostomy bag kasi hindi na siya makadumi sa kanyang ng normal. So, nasaan? Nasaan ang cancer? Nasaan ang senyales ng cancer dyan sa video na yan? Sige. Itong mga DDS kasi na to, iniisip nila, bobo ang mga Pilipino kasing bobo nila ang mga Pilipino. Kaso hindi. Yung mga vlogger na mga DDS, iniisip nila, bobo ang mga Pilipino. Pero hindi kasi bobo ang mga Pilipino. Oo. Nauuto lang yung mga DDS. Yung mga DDS siguro uto-uto sila. Oo, medyo bobo sila. Pero hindi lahat DDS. Ano na? Si Butiki pa yung mas may mukhang cancer, 'di ba? Ito mukhang cancer. Hindi. Si Sal Panelo, hindi siya mukhang may cancer. Mukha siyang cancer, siya mismo ang cancer. Mukha kang bukol. Mukha kang cancer. Napag-usapan na naman yung AI at kung paano natin kailangan accelerate yung AI integration into the system, not only government but the whole economic system. So, yun. Maraming mga suggestion na siyempre dahil na sa mga pangyayari sa Middle East, marami talagang pwede pang gawin na suggestion that came from the private sector side. Titingnan natin at marami naman talaga. Ang magandang naging resulta dito, yung iniisip gawin namin sa pamahalaan, we are very much in agreement with the private sector advisors kung ano yung dapat gawin to mitigate the effects of what is happening in the Middle East. So, tama yung pareho ang aming thinking. We are, as I was saying, we are on the same page, ika nga. Sir, the meeting lasted for more than 1.5 hours. Yeah. So, ang tanong natin, sir, isa't kalahating oras. So, para sa mga kababayan nagmamahal sa iyo, sir, kamusta po ang inyong kalusugan? Ganun pa rin. Yun na nga, I'm struggling kasi ayoko tumaba ulit. Nawala na yung taba ko, baka babalik. So that's what I'm taking care of. But I want to, magpapasalamat naman ako sa mga nag-aalala sa akin. Huwag niyo pong masyadong siniseryoso. Alam mo naman ang social media, palabiro yan eh. At wala po tayong problema. I am back to my regular exercise. I've been back to my regular routine for the last 3 months na ito na patuloy lang yung aking ginagawa. Watching my health, making sure that I'm always ready to do the work. So, yung diet nyo, sir? Wala na. Okay na po? Wala nang bawal. Matagal nang wala na. Burger. More than 1 month na ako walang bawal. Actually, wala naman talagang bawal. Marami lang suggestion. Iwasan mo itong ganito, iwasan mo yung masyadong mantikain. Pero wala na yun. Hindi ko na masyadong iniisip na yun.
Good news Oh. Para sa iyo yung mensahe na yun, Sal Panelo. That's especially for you. Especially for you. Sa'yo yung mensahe na yan. Oh. Palabiro ka lang kasi talaga, Sal Panelo. Palabiro ka kasi. Social media daw, palabiro. Oo. So, paano ngayon yan? Hindi mauupo ang Sara Duterte niya. Oo. Hindi uupo kasi okay ang presidente. Oo. Hindi sila makapag people power. Hindi sila makapasok ng Malacanang using the military. Hindi nila makumbinse ang military na bumaliktad kay PBBM. So, umaasa talaga sila sa cancer, guys. Yun na lang talaga. Yun na lang yung lifeline. Yun na lang ang kinakakapitan nila. Kaya sana may cancer si BBM, sana may cancer. Para maging presidente na si Sara Duterte. Wala. Di kayo pinagbibigyan. Sorry. Bahala kayo sa buhay nyo. Oo. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala. Healthy daw eh. Anong gagawin natin? Oh. Isa na lang ang... meron silang last resort. Meron silang last resort, mga kababayan. Ang last resort nila, kung tototohanin ni Sara Duterte yung banta niya. Yun ang last resort nila. Abangan natin kung tototohanin nila yung banta ni Sara Duterte. po yan. But anyway, sir, mukhang may good news pa rin. Because yung US and Iran agreed to have this 2-week ceasefire. That's right. What do you think po, paano ito makakatulong sa globally, sir, at sa atin? Well, natural. If kasi kasama dun sa agreement na pinag-usapan, na dun sa ceasefire, na bubuksan ang Straits of Hormuz. Ibig sabihin, yung mga number one, yung ating mga seafarer, libo-libong naiiwan dun sa seafarer na nakaparking lang dun, nag-aantay na makapasok o lumabas. So, magagawa na nila yung kanilang trabaho. Pangalawa, we will then hopefully be able, yung mga supply na nailakad natin habang nag-aantay tayo ng bukas, baka pwede na nang padaanin. At kasama na rin dyan yung naging arrangement natin sa Iran, na pumayag naman sila na Philippine flag na vessel ay pwede nilang padaanin. At yung mga supplies na papuntang Pilipinas, pwede nilang padaanin. And then, of course, to provide security and care of our seafarers. So we will take full advantage of the 2 weeks to increase our supply as much as possible and to continue to make whatever arrangements are possible. We are all hoping and praying that the 2-week ceasefire will extend further if the talks go well. I think that everybody around the table is willing and desirous. Gusto nila. Willing na talaga si Iran. So hopefully all the parties will come together. But we have the 2 weeks. We will take as much advantage of it as we possibly can by assuring the supply of petroleum products in the Philippines and hopefully being able to do something about the pricing kasi luluwag na ang market. So, it's a very simple demand and supply situation. So hopefully that will medyo bababa ang presyo ng langis. Pero titignan natin because it's so volatile. 2 weeks may not be enough time to bring the prices down. But maybe if it is extended further than that with the prospect of even better situation following, then prices will start to follow. We will of course immediately adjust. Oh, we pray for that, sir. Oo. Thank you very much, Thank Mr. you. President. All right. Salamat. Thank Salamat you. po. Ano ba yan? Parang nakapatek Philip si Presidente. Nakita ko yung relo niya. Parang nakapatek Philip siya na perpetual calendar. Kaso labo nung labo nung video, hindi ko makita yung dial mismo. Anyway, ayun na nga. So, paano ngayon yan? Healthy. Healthy ang katawan, healthy ang isip, diretso magsalita, hindi nagsuslur, walang indication of any pain or any symptom ng chemotherapy or any indication of chemotherapy or whatever. Wala eh. Paano gagawin natin? So, walang cancer. Walang cancer. Paano ngayon yan? Anong gagawin natin dyan?